Sa panahon ng isang field trip nakita ng isang dalaga ang kanyang mga kaklase na tinangay ng malakas na hangin ngunit nang bumalik ito sa paaralan napagtanto nito na walang nakakaalala sa nangyari. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Tag mula sa taon ng 2015. Sa isang kalsada sa Japan isang school bus na puno ng estudyante sa isang excursion sa kalapit na bayan. At sa panahon ng paglalakbay ang mga babae ay nagsasaya habang sinusulat ni Mitsuko ang kanyang mga tula. At pagkatapos ang isa sa kanyang mga kaibigan ay sinubukan na basahin ang nasa notebook at aksidenteng nahulog ang panulat ni Mitsuko. At nang yumuko ang dalaga upang kunin ang bagay isang hindi nakikitang puwersa ang umatake sa bus at hinati ang lahat ng nasa loob. At dahil nakayuko ito si Mitsuko lamang ang nakaligtas at nagulat na makita ang lahat ng kanyang kasamahan ay wala ng buhay. Nang biglang bumalik ang hangin patungo sa kanya ngunit yumuko ulit ito at nagawa niyang makaligtas ulit pagkatapos ang mga poste sa gilid ng kalsada ay nagsimulang mahati sa dalawa at sinubukan ni Mitsuko na tumakas sa lugar. Pagkatapos ay tumakbo ang dalaga sa kalsada kung saan ang parte ng mga kaklase niya ay nagkalat at hinabol ng hindi nakikitang bagay. At sa kanyang daan nakita nito ang grupo ng mga estudyante at nagsimulang sumigaw sa kanila upang yumuko ngunit walang nakakaintindi sa sinasabi ng dalaga. At mabilis tumalon ito sa isa sa mga babae at pareho silang yumuko at ang mga nanatiling nakatayo ay nahati ang kanilang katawan. Pagkatapos ay kaparehong bagay ang nangyari sa mga kabataan na nakasakay sa kanilang bisikleta sa malapit at pati na rin sa babaeng iniligtas ni Mitsuko. At dahil natakot nagpatuloy ito na tumakbo sa kalsada at nagpasyang tumakas sa kagubatan upang magtago sa gitna ng puno. At nang dumating ito sa isang batis nakita nito ang dosenang mga batang babae na naputol rin ang kanilang mga katawan. At sa hindi malamang dahilan sa mundong ito ay puro lamang babae at walang lalaki na pinapakita. At matapos na magpalit ng kanyang damit hinugasan ni Mitsuko ang kanyang sarili upang tanggalin ang mantsa ng dugo at naglakad ng ilang kilometro bago bumalik sa kanyang bayan. At doon nakita nito si Aki at ang iba pang kaklase niya na nakita nitong namatay ilang oras ang lumipas. At dahil hindi maintindihan ang nangyayari nagsimulang umiyak si Mitsuko at nagtanong sa kanyang sarili kung siya ba ay nababaliw. At nang humangin ng malakas at tumaas ang kanilang palda yumuko ang dalaga sa paniniwalang may humahabol pa rin sa kanya. At sa mga sandaling yun nagtipon ang kanyang mga kaibigan at nagawa siyang pakalmahin ngunit nang damapo ang hangin sa pangalawang pagkakataon tumakbo si Mitsuko sa takot at nagmadali sa loob. At mabilis siyang sinundan ni Aki at nangako sa kanyang kaibigan na walang mangyayaring masama dahil naniniwala si Mitsuko na ang buhay nila ay nasa panganib. At magkasama ang dalawang babae ay nagtungo sa kanilang silid-aralan at isiniwalat ni Mitsuko na nagkaroon ito ng nakakatakot na panaginip. Sinabi nito na nakita niyang lahat ng kanyang kaklase ay brutal na pinatay ng isang hangin at ang kanilang katawan ay nawasak. At ayon kay Mitsuko ang hangin ay napakalakas at hinati sila nito sa dalawa ngunit nagawa niyang makaligtas at tumakbo sa kagubatan. At doon nakita nito ang isang ilog at nagawang linisin ang kanyang sarili at kinuha ang malinis na uniform ng isa sa babaeng walang buhay at nagtungo sa paaralan. At ang patunay nito ay ang kanyang buhok ay basa pa rin dahil wala siyang oras upang patuyuin ito bago pumasok ng paaralan. At sa pagtatangkang tulungan ng kanyang kaibigan sa takot at trauma na ito binuksan ni Aki ang bintana at hiniling sa kanya na pakiramdaman ang simoy ng hangin na tumatama sa kanyang mukha. At taliwas sa iniisip ni Mitsuko nang ang kanyang balat ay nakipag-ugnayan sa hangin walang masamang nangyari at medyo gamang ang pakiramdam nito. At karagdagan sa malagim niyang bangungot ang dalaga ay dumaranas rin ng amnesia at hindi na maalala ang detalye ng kanyang buhay tulad ng klase kung saan ito nag-aaral. Kaya sinamahan siya ni Aki sa kanyang klase at si Mitsuko ay labis na masaya nang matuklasan nito na lahat ng kanyang kaklase ay buhay at malusog. At dahil napagtanto na ang kanyang kaibigan ay tila natatakot pa rin inimungkahi ni Aki na lumiban sila sa klase at magtungo sa kagubatan at niyaya nito si Sarah at Keiko upang samahan sila. At bago umalis ng paaralan nakasalubong nila ang kanilang guro at kailangan na tumakbo upang maiwasan na pigilan sila. At matapos na umalis ng paaralan mabilis na nagtungo ang apat sa kagubatan patungo sa lawa at sa mga puntong ito umupo sila sa isang puno at ibinunyag ni Aki sa iba pa ang tungkol sa panaginip ni Mitsuko. At mabilis ang lahat ay tinawanan ng sitwasyon maliban kay Sarah na sinabing ang kamatayan ng mga babae sa kanyang klase ay maaaring hindi panaginip.
At ayon sa kanya maaaring nangyari ito sa isang parallel universe dahil ang bilang ng mga alternatibong realidad ay walang katapusan. Sinabi ng dalaga na nabasa nito ang isang libro na may walang katapusang bilang ng bawat tao at ang iba pang bersyon ay nagkalat sa maraming universo. At upang ipakita kung paano gumagana ang teorya na ito, naghagis ito ng bato sa lawa at nagpapakita na ang aksyon na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa tubig. Gayunpaman sa parallel na universo ang isa pang katulad niya ay hindi inihagis ang bato na yon at dahil sa desisyon na yun ang buhay ay maaaring gumalaw sa ibang kurso. Hindi naniniwala si Teiko sa teorya na ito kaya hiniling nito kay Sarah na lumapit sa lawa upang tignan ang mga alon sa tubig. Nang biglang lumitaw ang isang malaking buwaya at inatake si Teiko gamit ang malaking bibig nito. At sa kabutihang palad hindi talaga ito nangyari at isa lamang itong hypothetical na sitwasyon na nilikha ni Sarah upang patunayan na bawat aksyon ay may posibleng kahihinatnan. At sa mga sandaling yun nakahanap ang dalaga ng dalawang unan sa lupa at sinabing may nagpalipas ng gabi sa kagubatan kahit pa hindi nito alam kung sino ang may-ari nito. Nagpasya si Teiko na kunin ang isa sa kanila at inihagis ito sa kanyang mga kaibigan. At habang nagkakasiyahan sila napansin ni Mitsuko ang patak ng dugo sa kanyang kamay at nakita ang dalawang babae ilang metro ang layo at pinapanood sila. At segundo ang lumipas tumingin ito sa kaparehong lugar ngunit ang dalawang babae na nakita nito ay biglang nawala. At dahil nalilito nagpatuloy si Mitsuko na ihagis ang unan sa kanyang kaibigan hanggang nagpasya si Sarah na pag-usapan ulit ang tungkol sa multiverse at sinabi na ang bawat kapalaran ng tao ay napagdesisyonan na kaya hindi na ito mababago. At ayon sa dalaga may isa lamang paraan upang baliktaran ang kapalaran at ito ay gumawa ng isang bagay na hindi mo karaniwang ginagawa. At sa puntong ito nagsimula itong sumigaw at inihagis ang sanga na nakita nito sa lupa at sa wakas nagbanta rin ito na tatalon sa lawa, ngunit sumigaw ang kanyang mga kaibigan at pinilit na huwag niyang gawin ito. Pagkatapos ay niyaya ni Aki si Mitsuko na bumalik sa paaralan dahil kailangan nilang mag-aral para sa paparating nilang exam. At habang tumakbo ang dalawa pabalik sa paaralan si Sarah at Teiko ay nagpasya na maiwan at nagawa ng dalawa na makarating sa klase bago pa magsimula ito. At sa lalong madaling panahon lumitaw ang guro at nagsimulang magsulat sa board at matapos na buksan ang libro tumingin si Mitsuko sa sahig at nakita ang isang unan. Ang dalaga ay nalilito dahil hindi nito alam kung paano nakarating ang unan sa lugar. Tumingin ito kay Aki para sa mga kasagutan ngunit sinabi lamang nito na ihagis niya ang unan sa kanya. At habang ginawa ito narinig ni Mitsuko ang tunog ng isang minigun at biglang nagpaputok ang guro nila na tumapos sa mga estudyante. At muli si Mitsuko lamang ang nakaligtas at malapit nang tapusin ng guro nang biglang lumitaw si Sarah at Teiko upang kunin siya. Tumakbo ang tatlo sa paligid ng paaralan at nagtago sa isa pang silid kung saan nakita nila si Akami at ang dalaga ay desperado at nagtanong kung ano ang nangyayari dahil pinatay ng guro ang kanilang mga kaklase. At nang lumitaw ang guro sinubukan ng dalaga na kausapin siya upang malaman ang dahilan sa pag-atake at pinatay rin siya. Ang pagbaril ay naging sanhi upang mahulog ito sa bintana at nang tumama ito sa lupa ay wala na itong buhay. At sa pagtatangkang iligtas ang kanyang kaibigan nagpasya si Teiko na umatake sa guro ngunit itinulak ito at naputol ang kanyang kamay nang sinubukan niya itong gamitin upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay binaril ng guro ang dalaga na mabilis ikinamatay nito. At sa mga sandaling yun ang dalawang nakaligtas ay sinubukan na tumakas ngunit nabaril si Sarah bago pa ito magkaroon ng pagkakataon lumabas ng silid. At sa mga sandaling ito pinayuhan ng dalaga si Mitsuko na tumakas at sinabi na kailangan itong makaligtas. At nang pumanaw si Sarah tumakbo ito palabas ng paaralan kasama ang iba pang estudyante dahil ang lahat ng guro ay tila nabaliw at nagpasya na umatake sa kanila. At sa panahon ng pagtakas nakita ni Mitsuko ang ilan sa kakilala niya at buhay pa at si Hatsu ay nagtataka kung bakit nangyayari ito. Sinabi ng dalaga na si Mitsuko lamang ang makakapagligtas sa kanila at sa mga oras na aalis ang grupo sa paaralan ang lahat ng dalaga maliban kay Mitsuko ay nahati ang katawan ng hangin. At muli si Mitsuko ay binalikan ng bangungot na ito at kailangan na tumakas habang tumakbo ito sa lungsod sa paghahanap ng matataguan ngunit wala itong makita na makakatulong sa kanya. At minuto ang lumipas dumating ito sa kalsada na puno ng mga babae at nakita ang istasyon ng pulis at habang pumasok ito sinubukan itong sabihin sa pulis ang nangyari at naririnig ang mga sigaw ng kaibigan nito ngunit nang umalis ito sa istasyon tila ang lahat ay nasa ayos naman.
At sa pagtingin sa mukha ng dalaga nakilala siya ng pulis at sinimulan siyang tawaging Keiko. Pinakilala nito ang kanyang sarili bilang Tomoko at nagtanong kung bakit suot ng dalaga ang uniform na yun. At sa pagtingin sa salamin na pagtanto ng dalaga na iba ang itsura nito at siya ngayon ay 25 anyos na babae at dating kaklase ni Tomoko. Pagkatapos ay dinala nito ang kanyang dating kaibigan sa isang wedding reception at nakita ni Keiko ang ilan sa dati nitong kaklase na tila masayang makita siya. Dinala ng babae si Keiko sa bahay kung saan nakita nito si Aki at natuklasan na ang lahat ng taong naroon ay abay niya sa kasal. Pagkatapos ay minadali nila itong ayusan dahil sa ilang minuto ay darating ang kanyang mapapangasawa para sa seremonya. Sinabi ng ninang sa kasal na maswerte si Keiko dahil siya ang unang ikakasal sa kanilang grupo ngunit natutuwa ang dalaga tungkol dito dahil sa katunayan hindi alam ni Keiko kung paano siya napunta roon dahil minuto lang lumipas siya ay isang dalaga pa na tinatawag nilang Mitsuko. Si Aki lamang ang tunay na nakakakilala sa kanya at matapos na umalis ang iba sa silid nagtanong ito kung naaalala ba niya si Mitsuko. Hiniling ng dalaga sa kanyang kaibigan na huwag itong magpanik at gawin ito ang sinasabi niya. Pagkatapos ay sinabi ni Aki na mula ngayon ay tatawagin siyang Keiko at lilinawin nito ang lahat pagkatapos ng kasal at ayon kay Aki sila ay binabantayan kaya kailangan mag-ingat ni Keiko. Pagkatapos natulungan ng kanyang kaibigan na magbihis nangako ito na tutulungan siyang makaalis sa lugar at hiniling kay Keiko na kumalma. Nang pumasok ang mga ninang sa silid nagsimulang umatake si Aki sa kanila at tinapos silang lahat. At sa wakas sinabi nito na kailangan siyang tulungan ni Keiko na tapusin ang lahat ng guest at binigay sa kanya ang basag na bote upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit pa hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari nagpasya si Keiko na sundin ang payo ng kanyang kaibigan dahil si Aki lamang ang mapagkakatiwalaan nito. At nang pumasok sa simbahan hawak ni Keiko ang bote na parang isa itong bulaklak at inatake ng mga guest na nagsimulang kumilos ng kakaiba. At nang lumitaw ang ceremonialist at binuksan ang kabaong upang iharap ang asawa ni Keiko isang lalaki na may ulo ng baboy ang lumitaw mula dito. At dahil natakot nagpasya si Keiko na tapusin siya gamit ang bote at pagkatapos ay inatake ang mga bisita. Nang biglang dumating si Aki sa simbahan at sinabi na kailangan nilang umalis doon ngunit bago pa makatakas ang mag-asawa ang babaeng responsable sa pag-secure ng lugar ay dumating at ang dalawang magkaibigan ay napilitan na lumaban. At sa ilang mahiwagang paraan si Keiko ay may pambihirang kakayahan sa martial arts at nagawang matalo ang kanyang kalaban. Si Aki ay tila mahusay rin at tinapos ang isa pang babae na sinusubukan silang pigilan na tumakas. At pagkatapos na umalis ng simbahan tumakbo ang dalawa sa lungsod ngunit sinundan sila ng mga guest kaya hiniling ni Aki sa kanyang kaibigan na tumakbo habang susubukan niyang pigilan ang mga ito. At habang tumatawid ng tulay nakita ni Keiko ang isang babae na sinimulan siyang tawagin na Sumi at dahil nalito muli nitong tinignan ang kanyang refleksyon sa salamin at natuklasan na muli itong nagbago sa pangalawang pagkakataon. At habang kinakausap ang bagong mga kaibigan natuklasan nito na siya ay nasa kalagitnaan ng isang karera at naalala na siya ay tumatakbo mula pa ng pagkabata. At sa mga sandaling yun naalala nito ang mga sandaling naranasan nito sa nakaraan at nagawang makita ang mga alaala ni Asumi. At dahil nahikayat na manalo sa karera sinikap nitong tumakbo ng mabilis sa kanyang makakaya at sa daan nakita nito si Sara si Teiko at pati si Aki na sinamahan siya sa panahon ng karera. Nang biglang sumulpot ang pigman at ang mga wedding security guard at inatake ang mga babae na nakikilahok sa kompetisyon. Ang misyon ng tatlo ay mahuli si Asumi at sinabi ni Sara na ang tanging paraan para makaligtas ay tumakas sa mundong yun. At habang ginagambala nila ang mga humahabol sinabi ni Aki kay Asumi na magpunta sa parking lot at nagpatuloy ang dalaga sa pagtakbo hanggang sa marating nito ang kagubatan. At nang pumasok ito sa isang nasirang templo nagpa siya itong huminto upang magpahinga at iniligtas ng isang babae na naka-uniform. Dinala ng babae si Asumi sa isang kuweba kung saan ang lahat ng kaklase niya na pinatay ng kanilang guro ay naroon at sinabi nito na kung mananatiling buhay si Asumi lahat sila ay mamamatay kaya kailangan siyang tapusin ito. At dahil natakot hindi nagawa ni Asumi na makatakas at nahuli ng dalaga na ginamit ang isang penknife upang magbanta sa kanya. At ayon sa estudyante ang lahat ng taong lumalapit kay Asumi ay napapahamak dahil sa kanya kaya naman napatas lamang kung tatapusin na rin siya ng estudyante. Gayunpaman bago pa umatake ang dalaga kay Asumi lumitaw si Aki at pinigilan siya at magkasama tumakas sila sa koridor at tumakbo sa ilalim ng kuweba.
At sa mga puntong ito hiniling ni Aki sa kanyang kaibigan na ulitin ang mga salita nito at sinabi ni Asumi na ang kanyang pangalan ay Mitsuko. At sa pagsabi nito ng paulit-ulit ang dalaga ay bumalik sa kanyang tunay na katawan at pinakita ni Aki sa kanya ang dalawang wire na konektado sa mga braso niya. Ang sunod na misyon ni Mitsuko ay hilahin ang mga wire na ito at tapusin ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit sinabi nito na hindi niya ito kayang gawin. Gayunpaman sinabi ni Aki na ang mundong kinalalagyan nila ay isang Lucerti at ibinunyag na may nagkulong sa kanila doon. At ayon sa dalaga si Mitsuko lamang ang may kakayahan na pigilan ang gumawa ng alternatibong bersyon ng realidad na yon dahil siya ang bida sa kwentong ito, at sinabi ni Aki na kung hindi niya ito gagawin ng kanyang kaibigan ay makukulong doon magpakailanman at si Mitsuko ay patuloy na uusigin ng walang katapusan. Kaya naman siya lamang ang makakapagpalaya sa kanyang sarili at sa lahat ng kanyang kasamahan na pinadala sa mundong yon ng labag sa kanilang kalooban. At ang unang hakbang para matupad ni Mitsuko ang misyon na ito at wasakin ang kanyang matalik na kaibigan, kaya kailangan nitong hilahin ang wire. At habang ginawa ito nakaramdam si Aki ng matinding sakit, ngunit gayunpaman hinikayat nito si Mitsuko na magpatuloy hanggang sa maputol ang kanyang katawan sa kalahati. At pagkatapos isang portal ang bumukas at sinundan ni Mitsuko ang mga wire na lumalabas mula dito. At habang nagtungo ito sa portal, napunta ito sa isang kusina ng restaurant kung saan nakita nito ang ilang kalalakihan na nagtatrabaho. At nang makaalis ito sa lugar, nakahanap si Mitsuko ng isang poster kung saan ang litrato ng tatlong babae na ginanapan niya, at natuklasan na siya ay isang karakter lamang sa isang laro na umiiral sa mundo ng mga lalaki. At doon ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa kanya at sinabing hindi nito aakalain na aabot siya ng ganito kalayo. Pagkatapos ay ibinunyag nito na ang dalaga ay nasa hinaharap kung saan nawala ng malay si Mitsuko. At nang magising ito, bumalik ito sa kuweba at marahan na lumabas kung saan nakita nito ang isang kagubatan na natatakpan ng nyebe. Pagkatapos ay pumasok si Mitsuko sa isang templo kung saan nakita nito ang ilang skin ng mga karakter na babae, at ang karamihan sa kanila ay naka-uniform, nang biglang nakita nito ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng isang TV kung saan makikita ang lahat ng kaguluhan na hinarap ni Mitsuko sa nakaraang mga araw. At sa mga puntong ito natuklasan ng dalaga na ang matandang lalaki ang komo-control sa lahat sa pamamagitan ng video game, at nang makita nito ang bida, pinutol nito ang kanyang paglalaro upang kausapin siya. At ayon sa matanda, si Mitsuko ay matagal nang patay sa tagsibol ng 2034, at matapos ng kamatayan nito kasama ng kanyang mga kaibigan, kinuha nito ang DNA sample mula sa kanila at nagawang buuin sila. At nang makita ang kanyang sariling katawan na nakakulong sa isang bintana, naging desperado si Mitsuko at nagalit na malaman na ang kanyang DNA ay ginagamit bilang uri ng isang libangan. At pagkatapos ang binata na nagligtas sa kanya sa mundo ng mga lalaki ay lumitaw at humiga sa isang kama. Pagkatapos ay niyaya nito si Mitsuko na sumama sa kanya, at matapos na humiga kasama ang lalaki, na alala nito nang sinabi ni Sarah na ang hindi inaasahang galaw ang magpapabago sa kanyang kapalaran, at inatake nito ang lalaki ng buong lakas. Pagkatapos ay kinuha ni Mitsuko ang tungkod ng lalaki at tinusok ang kanyang sariling katawan na ikinamatay niya. At sa paggawa nito naging sanhi ito ng kanyang sariling kamatayan sa lahat ng sandali na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At sa school bus, sa halip na magsulat ng tula, ginamit ng dalaga ang panulat upang tusukin ang kanyang sarili, at sinaksak ni Keiko ang kanyang tiyan habang naglalakad dito sa altar. At nangangahulugan na namatay din si Asumi sa panahon ng karera dahil ang tatlong karakter ay iisang tao lamang. At matapos na gawin ang aksyon na ito, nagawa ni Mitsuko na palayain ang kanyang sarili at pati na rin ang ibang babae na nakakulong sa brutal na larong ito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.